May tatlong mga anak ang mag-asawang Sonia at Mario. Tubong Bicol ang mag-asawa at hinayaan nilang mag-aral sa Maynila ang tatlo nilang anak. Pinasama nila sa kanilang mga kamag-anak ang tatlo sa lungsod ng Maynila. Sa una ay hati-hati sila sa upa ng bahay at nang lumaon ay nagsarili na ang magkakapatid at umupa na ng sarili nilang apartment. Nagkataon naman na sabay-sabay na magkolehiyo ang tatlo at ang panganay na si Normie ay natutunang bumarkada na sa mayayaman niyang kaklase sa Maynila. Kaya naman labis na natataranta si Mang Mario kapag tumatawag ito at humihingi ng pera. Aba naman itay, kami na lang ang hindi nakakabayad sa upa sa bahay Nakakahiya kaya. Sad ni Normie, ang panganay na anak ni Mang Mario. Ay, sandali lang anak ha, at papunta na ako sa mamimili ng palay. Hindi naman kasi kaagad ako makakadalensya ng pera dahil noong isang buwan ay nagbayad ako ng tuition nyo at nasairan ako ng pera anak. Tatlo kayo, kaya sana naman ay maunawaan nyo. Buwan-buwan ay ganoon ang kanilang senaryo at halos hindi na umuwi ng probinsya ang magkakapatid. At kapag hindi makapagpadala si Mang Mario, ay galit na galit ang kanyang tatlong mga anak. Mang Mario, huwag mo pong sanayin na ginaganyan-ganyan kayo ng tatlo niyong mga anak. Dapat ay matuto silang makiusap at igalang kayo bilang ama nila. Payo ng kanilang kapitbahay na si Simeon. Si Simeon na lamang ang kanilang daingan at wala na silang inililihim pa sa kanilang kapitbahay na ito. Halos anak na rin kasi ang turing ng mag-asawa rito. Katukatulong rin kasi ni Mang Mario si Simeon sa kanyang palayan at nyogan. Alam na alam ni Simeon ang hirap ni Mang Mario at nasasaktan siya para sa mag-asawa sa tuwing nakikitang binabastos ang mga ito ng kanilang tatlong anak. Maging ang kanilang mga kamag-anak ay sinisisi rin ng mag-asawa sa pagpapalaki sa tatlong anak nila. Sinasabi ng ilan nilang mga kamag-anak na sana ay hindi na lamang sa Maynila pinag-aral ang tatlo dahil pwede namang sa bayan na lamang nila. Pero dahil sa kagustuhan ng tatlong anak ni Mang Mario na sa Maynila mag-aral at alam ni Mang Mario na kaya niya, kaya hinayaan ng mag-asawa kung ano ang gusto ng kanilang mga anak. Hanggang sa hindi na nga umuwi ng probinsya nila ang mga ito. Kahit anong okasyon man ay hindi na bumalik pa ng Bicol ang tatlo. Maging Pasko o bagong taon man, at maging kaarawan ng kanilang mga magulang, ay nilimot na ng mga ito. Tatawag lamang ang mga ito kung kailan wala na silang pera o kung kailan kailangan na nila ng pang-tuition at pambayad sa kanilang tinitirhang apartment. Ang cellphone naman ni Simeon ang ginagamit ni Mang Mario upang makontak nila ang kanilang mga anak. Kaya naman saksi si Simeon sa nangyayari sa mag-anak. Pakisabi naman kay Itay, dagdagan ka mo ang padala. Lumalaki na ang aming gastusin dito sa Maynila Graduating na ako at may mga bayarin na akong dapat na bayaran kaagad. Text ni Normie sa cellphone ni Simeon. At agad namang binasa ni Simeon ang laman ng mensahe kay Aling Sonia. Salamat Simeon Mamaya pag-uusapan naming mag-asawa ang patungkol dyan. Sad ni Aling Sonia. Naramdam ni Simeon na nahihirapan na ang mag-asawa. Grabing mga anak to. Dapat turuan ng leksyon para hindi mamihasa. Sa isip-isip ni Simeon. Dumating nga si Mang Mario at kaagad tinura ni Aling Sonia ang dalang mensahe ni Simeon mula sa kanilang anak sa Maynila. Agad namang napakamot sa ulo si Mang Mario at sinabing saan siya kukuha. Gayong kakapadala lamang niya ng pambayad ng bahay. Dahil doon ay napaisip ang mag-asawa sa kanilang sitwasyon. Kita mo yan Mario, ang ugali ng mga anak mo. Lalo na siguro kung malalaman nila na atin ang lupain na sinasaka mo. Kung siguro inamin natin sa kanila na hindi tayo tenant, baka hindi lamang yan ang gawin nila sa atin. Napakawalang galang ng mga anak natin Mario. Hindi pwede ang laging ganyan na para bang tumatay tayo ng pera. Kailangan nating supilin ang kanilang pag-uugali. Sad naman ni Aling Sonia. Tama ka. At alamin natin kung totoong nagsisipag-aral ba talaga sila ng tama sa Maynila. Tatanungin ko ang mga kamag-anak ko
na kanilang mga kapitbahay doon. Sagot naman ni Mang Mario. Nang dumating ang petsa ng kanilang bayaran ng tuition, sakto pa rin ang ipinadalang pera ni Mang Mario. At doon humantong para magwala sa galit si Normie at sinabi sa text na kulang ang pinadala ng kanyang ama. Agad namang nag-load si Simeon ang pangtawag at pinatawagan niya kay Mang Mario ang kanyang anak na si Normie. Napakabastos mong bata ka. Bakit hindi mo muna ibayad ang pinadala ko na pang tuition nyo? Anong akala mo sa akin? Namumulot ng pera sa palayan? Hirap na hirap kaming magsaka para lamang maipadala ko sa iyo ang nararapat. Pero kung hihingi ka, ay kaagad-agad at gusto mo agad-agad ko ring ipapadala ang pera sa iyo. Walang ganon, Normie. Hindi tayo mayaman. Maawa ka naman sa amin ng ina mo. Hirap na nga kami dito eh. Halos walang matira sa aming pera. Maipadala ko lamang sa inyo ang lahat ng kinita ko. Ano bang klase kayong mga anak ha, Normie? Wika ni Mang Mario. Abay tay, baka akala mo ay mura ang mamuhay dito sa Maynila. At alam mo naman na lahat kami ay college na at lumalaki na ang gastos naming tatlo. Kung hindi mo pala kayang magpaaral sa Maynila, dapat hindi mo na kami pinaluwas. Saad pa ni Normie. O sige, umuwi na kayo dito sa Bicol at tumigil na kayo sa pag-aaral nyo. Alam nyo namang tenant lang naman kami dito at hindi ko kakayanin na kaagad-agad na magpadala ng ganoong kalaking pera. Sige na, maganda na kayo at umuwi na kayo dito sa probinsya. Kung ganyan lang rin naman ang asal nyo, wala kayong awa sa akin. Tumatanda na rin ako. At muli, hindi ako namumulot ng pera dito sa Bicol. Matuto kayong magtipid at matuto kayong makisama at kumalang sa mga magulang nyo dahil hindi tayo mayaman. Sad pa ni Mang Mario. Pinabaan lamang si Mang Mario ng telepono ni Normie at galit na galit ito sa kanyang ama. Natuwa naman si Simeon dahil tinuruan ni Mang Mario ang kanyang anak ng tamang asal. Pero nasasaktan si Mang Mario dahil ang totoo ay kaya naman niyang pag-aralin sa Maynila ang kanyang tatlong anak. Pero hindi naman po pwede na kada hingi nila ng pera ay agad niyang ipapadala ang halagang gusto nila. Malungkot na umuwi ng bahay si Mang Mario at sinalubong ito ni Aling Sonia at sinabing kumalma muna at hayaan kung ano ang gagawin ng kanilang tatlong anak. Pero ilang araw lamang ang dumaan ay nag-text ulit si Normie at sinabing okay lang na ganoong halaga ang ipadala sa kanila. Pero nireplyan nito ni Simeon at sinabing pumapayag naman ang kanilang ama. Kaya lang ayusin nila ang pananalita dahil sumama ang loob ng mga magulang nila. Pero sumagot si Normie na huwag itong makialam dahil hindi naman siya ang kausap at hindi naman siya kaano-ano. Nasaktan si Simeon at sinabing sa kanya ang cellphone at huwag nang magte-text pa sa cellphone niya kung ganoon lang rin naman. At titignan niya kung papaanong makakahingi ng pera ang mga ito. Hindi na lamang sumagot si Normie at napaisip siguro na wala ngang ibang paraan para makontak niya ang kanyang mga magulang kung hindi sa cellphone ni Simeon. Pinilit naman ni Mang Mario na makontak ang kanyang mga kamag-anak sa Maynila at itanong kung totoo bang nag-aaral ang kanyang tatlong anak at kung ano ba ang kalagayan doon. Sa tingin ko naman po, Tio Mario, ay nag-aaral si Normie at ang dalawa mo pong anak. Ang napupuna ko lamang po kay Normie ay napapabarkada po ito sa mga may kaya sa buhay na taga Maynila at pilit na sumusunod kahit hindi naman niya kaya. Nababalitaan ko nga rin po dito sa school nabagsak po si Normie sa ilang pong subject niya at uulit muli ng isang taon. Hayaan nyo at kukontakin ko po ulit kayo kapag may nabalitaan po ako. Sad ng pamangkin ni Mario na nasa Maynila rin. Malungkot na ibinaba ni Mang Mario ang cellphone ni Simeon at nahalata ito ni Simeon na sumama ang loob ni Mang Mario. Hindi na nagtanong pa si Simeon kahit nararamdaman niya na may masamang balita itong nalaman. Umuwi na lamang si Mang Mario na napakalungkot. Dumaan naman ang mga panahon na maganda ang ani ni Mang Mario at malaki-laki ang kinita nito sa kanyang palayan. Maging sa kanyang nyogan ay malaki rin ang kinita niya kaya nakapagtabi siya ng malaking pera. Inipon nito ni Mang Mario upang siya ay makaluwas mismo sa Maynila at gugulatin niya ang kanyang tatlong anak.
Balak niyang magpasama kay Simeon at rerenta sila ng isang van at hindi nila ipapaalam kay Normie na luluwas sila sa Maynila. Hindi kasi maganda ang tinura ng kanyang pamangkin at nag-aalala siya para sa kalagayan ng kanyang panganay na anak. Mabuti pa nga, Mario, at nang sa gayon ay magulat sila sa pagdating mo doon. Hindi na kita masasamahan pa, ha? Hindi ko na kayang bumiyahe eh. Medyo matanda na ako at hindi na kagaya noon na kaya kong lumuwas sa paligan. Ani ni Aling Sonia. At araw ng linggo noon, kinausap ni Simeon ang kanyang kumpare at narentahan ng sasakyan nito balikan mula Maynila. Malayo rin ang biyahe hanggang Maynila at mula sa kanilang lugar ay ilang oras din ito. Umalis sila ng madaling araw para walang traffic at ilang oras nga ay nasa Maynila na sila at sinalubong sila ng pamangkin ni Mang Mario. Tiyo, buti nakaluwas na kayo. Tamang-tama ang dating nyo. Wala pang tao sa bahay nyo. Lahat po sila ay nasa labas. Ang alam ko ang 20 anak ay namamasyal sa mall. At ang panganay nyo naman pong anak na si Normie ay hindi laging natutulog dyan. At sa bahay ng kanyang barkada nakikitulog. Malimit na pong mangyari yan, Tiyo. Kaya kayo na po ang bahala. Sad ng pamangkin ni Mang Mario. Nagulat naman ang 2 anak ni Mang Mario nang madatnan sila sa labas ng kanilang bahay. Namutla sa takot ang mga ito at kinakabahan pa. Gulat na gulat dahil hindi nila sukat akalain na luluwas ang kanilang ama at hindi nagpaalam sa kanila. Kitang-kita sa 2 mata ni Simeon na hindi makakalain na lumaki sa Bicol ang mga anak ni Mang Mario. Iba na itong manamit at halatang mamahalin ang kasuotan. Kung iisipin, parang anak mayaman ang mga ito at nialoki ng pagkain ng kanilang ama ay hindi man lamang ng mga ito magawa. Kaya masama ang loob ni Simeon at halos hindi na siya pumasok ng apartment ng mga ito. Agad na kinamusta ni Mang Mario ang kanilang pag-aaral at nakita naman ni Mang Mario na nag-aaral ang 2 anak. Tinanong niya sa kanyang 2 anak kung kamusta si Normie at doon na nga inamin ng 2 bata na madalang nang matulog sa kanilang bahay si Normie at napapabarkada na ito. Sapat na ang mga nalaman ni Mang Mario at hindi niya na hinintay pa si Normie dahil gagabihin sila sa pagbalik sa Bicol. Nalaman naman ni Normie na lumuwas ang kanyang ama at natakot ito at mukhang nahulaan na niya ang mangyayari. Mula nga noon ay hindi na sa kanya pumapatak ang padala ng kanyang ama at sa tiyahin niya na lamang. Ang tiyahin niyang nagbibigay ng baon sa kanila at maging ang pagbabayad ng tuition nila sa eskwelahan ay ang tiyahin na nga nila ang gumagawa nito. Nagalit si Normie sa kamag-anak nila at inaway ito. Nanakot naman si Normie sa kanyang ama na hindi na siya mag-aaral kung hindi sa kanya ipapadala ang pera. Napagdesisyon na naman ng mag-asawa na hayaan na lamang si Normie. Sapat na naman ang kanyang pinag-aralan at hindi na siya mangmang. Ang 2 anak naman nila ay pinilit nilang magtapos ng kolehiyo at halos masasakit na salita ang ipinaparating ni Normie sa kanila. Galit na galit ito dahil naputol ang kanyang dilihensya. Pero nang makatapos ang 2 anak nila sa pag-aaral, nagbago na rin ang ugali ng mga ito at hindi na rin sila kinakausap. At ayaw na rin bumalik ng mga ito ng Bicol. Nabalitaan na lamang nila na may mga trabaho na ang mga ito at niyang kamustahin sila ay hindi man lamang ng mga ito magawa. Marahil ay naisip ng mga anak ni Mang Mario na pabigat na lamang ang kanilang ama't ina at wala man lamang silang mamanahin dahil hindi naman kanilang pag-aari ang lupain na kanilang sinasaka. Dahil wala nang sinusustentuhan ng mag-asawa, maluwag naman na sila sa pamumuhay ngayon at iniisip rin naman nila kung ano ang kalagayan ng kanilang 3 anak. Tanging ang pinsan na lamang ni Mang Mario ang kanyang tinatanong, pero nalaman nila na umalis na raw sa apartment ang kanilang 3 anak. Wala silang magagawa dahil mismong ang mga anak nila ang lumayo at halatang ayaw na sa klase ng pamumuhay nila sa Bicol. Kuya Mario, sa palagay ko, may asawa na ang panganay mo. Pasensya ka na, yan lang ang masasabi ko dahil buhat ng awayan nila ako ay hindi na kami nakalapit pa sa 3 mong mga anak. Maganda na ang buhay nila dito. Hayaan nyo na sila
At unahin nyo na lamang ang sarili nyo dyan. Wika ng pinsan ni Mang Mario. Dumaan ang mga taon. Talagang hindi na sila kinilala pa ng kanilang 3 anak. Napabalitaan nilang maganda na ang pamumuhay ng mga ito at limot na ang kanilang pinagmulan. Hanggang sa dinamdam nga ng mag-asawa ang ginawa sa kanila ng kanilang mga anak. Si Mang Mario ay palaging mataas ang presyon at lagi na lamang itong nakahiga. Simeon, wala akong ibang mapagkakatiwalaan sa bukid kung hindi ikaw lamang. Pasensya ka na, tumina na ang katawan ko ha. Hindi na ako kagaya noon na kaya pang mag-araro ng palayan. Si Sonia naman ay malabo na ang mata. Kaya ikaw na, Simeon, ang bahala. Para na kasi kitang anak. Huwag mong pababayaan ang ating sakahan ha. Bili ni Mang Mario kay Simeon. Nag-aalala nga ho ako sa inyo eh. Pero huwag po kayong mag-alala. Ano man po ang mangyari, ay magtungo lang po kayo sa bahay. At kami na pong mag-asawa ang bahala sa lahat. Hindi ko po kayo pababayaan, Mang Mario. Pangako yan. Sad ni Simeon. Hindi na nga nakabawi pa ang katawan ni Mang Mario. At nakaalalay naman si Simeon maging ang asawa nito. Hindi kasi hirap sa buhay ang mag-asawa. At may namana namang lupain si Simeon sa kanyang mga magulang. Si Mang Mario ay nagsisimula ng magbilin kay Aling Sonia. Na pag siya ay naunang nawala, ay huwag aasa ng tulong sa kanilang mga anak. Wala na rin kasi silang mga kapatid at parehong kukonti lamang ang kanilang pamilya. Mario, may awa ang Diyos sa atin. Sabay na lang tayong kunin at wag na akong ihuli pa. Hindi ko kakayanin at wala naman na akong silbi. Andiyan si Simeon. Hindi kanya pababayaan, Sonia. Sa tagal na nating kasama ang mag-asawang iyon, alam kong hindi sila masamang tao. Ani naman ni Mang Mario. Pinayuhan naman ni Simeon ang mag-asawa na sa laki ng lupay nito ay ibenta ang ilang parte at nang sa gayon ay makapagpagamot at magpakasaya muna sila sa buhay. Sinabi pa ni Simeon na hanggat malakas pa ang mga ito ay huwag hintayin manghina ang katawan nila at saka magpapagamot dahil kayang-kaya naman nilang magpagamot kung tutuusin kahit pa sa kabayanan at sa mamahaling ospital pa man. Tinulungan ni Simeon na maibenta ang ilang bahagi ng lupain ng mag-asawa. Ipinaranas ni Simeon sa mag-asawa ang magandang buhay dahil wala naman na silang paglalaanan pa ng kanilang mga pera. Ipinagamot ni Simeon ang mag-asawa sa kabayanan at ibinili ng mga mamahaling gamot at kasama na rin ang mga bitamina. Ipinagawa ang bahay para maging komportable ang kanilang pagpapahinga at dahil parang tunay na anak na nila si Simeon, kaya naman sinunod ni Mang Mario at Aling Sonia ang mga plano nito. Lumipas lamang ang ilang taon at una lang ang nawala si Mang Mario dahil mas malaki ang katandaan nito kay Aling Sonia. At dahil sa pangyayari, handa at tanggap na ni Aling Sonia ang lahat. Alam niyang matanda na rin kasi si Mang Mario at bago ito malagutan ng hininga, ay nagpasalamat ito kay Simeon dahil naranasan niya ang lahat ng hindi niya naranasan sa kanyang mga anak. Magpahinga ka na, Mang Mario. Kami na po ang bahala kay Aling Sonia, ani ni Simeon. Ipinaalam ni Simeon sa mga anak ni Mang Mario sa Maynila ang nangyari sa kanilang ama. Pero ang sagot lamang ng mga ito ay wala silang pera. Sinabi ng pinsan ni Mang Mario na hindi pera ang kailangan ng kanilang magulang, kung hindi pagmamahal at aruga at damayan ng kanilang ina dahil nga namayapa na ang kanilang ama. Pero ang sagot ng tatlo ay busy raw sila sa trabaho at malayo ang Bicol. Hindi na namilit pa ang pinsan ni Mang Mario, kaya naman tanggap na ni Aling Sonia ang lahat. Matapos ang libing ni Mang Mario, ay handa na si Aling Sonia at gagawin na niya ang bilin ni Mang Mario. Gagawin ko na ang bilin mo, Mario. Simeon, tawagan mo ang kakilala mong abogado. May ipapagawa ko. At agad namang sumunod si Simeon. Nag-usap ng pribado ang abogado at si Aling Sonia. Attorney, maaari mo bang gawa ng deed of sale ang kalahati ng lupain ko? Ipapangalan ko ang lahat ng iyon kay Simeon. Palabasin mong binili nila ang 10 hektarya kong lupain. At ang matitira kasama ang lupa't bahay ko ay gagastusin ko ito pag ako'y humimlay na.
At kay Simeon ko pa rin ito ipagkakatiwala. Sinunod naman ng abogado ang lahat ng gusto ni Aling Sonia at inilihim muna ito ni Aling Sonia sa mag-asawa. Kung tutuusin ay hindi naman na kailangan ng mag-asawa ang lupain ni Aling Sonia dahil may kaya naman na sila sa buhay dahil sa kanilang pagsisikap. Pero dahil sa hinanakit niya sa kanyang mga anak, parusa niya ito sa kanila. Nakarating naman na sa 3 magkakapatid ang nangyari kay Aling Sonia dahil na rin sa mga chismosa nilang mga kabarangay. Nagulat na lamang ang magkakapatid dahil sinabi ng mga kakilala nila na gumanda na ang buhay nila sa Bicol at hindi na naghihirap ang kanilang ina kahit ito ay solo na sa buhay. Dahil nga sa gahaman sila sa pera, ay kinontak nilang muli si Mang Simeon at pinakausapan, nakakausapin nila ang kanilang ina. Tuwang-tuwa naman si Simeon at ang buong akala nito ay nag-aalala ang magkakapatid at may balak ng kunin si Aling Sonia at doon na nila sa Maynila aalagaan. Pero nagkamali pala siya at rinig na rinig niya na umiiyak si Aling Sonia at nagagalit kay Normie habang kausap ito sa telepono. Mukhang may naiwan atang pera si Itay Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin, Inay ha? Ang ganda na daw ng buhay mo. At saan ka kumukuha ng pera kayong patay naman na si Itay? Hindi ba dapat naming malaman yan? Dahil anak mo kami? Alangan namang ikaw lang ang magpakasarap sa iniwang pera ni tatay. Siguro binayaran na siya ng may-ari ng lupa bilang tenant. At dapat, alam namin yan dahil anak kami. Wika ni Normie. Ganun ba anak? Yan ang sadya mo sa akin? Ang buong akala ko pa naman ay kakamustahin mo ang kalagayan ko. Yan lang pala ang gusto mong malaman? Kaya ka tumawag? Napakabuti mong anak, Normie. Panganay kitang anak. At akala ko ay napakabuti ng pagpalaki ko sa'yo. Maging ang 2 mong kapatid ay naimpluwensyahan mo na rin. Pero kahit pa may iniwan sa akin ang inyong ama, pera man yan o kung ano pa man, at kahit pa binayaran kami ng may-ari ng lupa, ni 5 duling ay hindi nyo matitikman. Matagal pa ang buhay ko at kailangan ko pa ang pagpapagamot. Alam nyo naman na bulag na ang kaliwa kong mata. Ngayon, Normie, kung wala ka ng iba pang sasabihin at kung may habol ka man, magdemanda ka at harapin kita. Sabay luha ni Aling Sonia. Binagsakan naman ang telepono ni Normie ang kanyang ina dahil siguro wala na siyang nakuwang pera at walang napala sa kanyang pagtawag. Kaya ay pinagtapat na ni Aling Sonia kay Simeon ang lahat-lahat at sinabi niyang siya na ang may-ari ng lupay nila. At ginawa niya iyon para hindi na maghabol ang kanyang mga anak. Basta ang pakiusap lamang niya ay tignan-tignan siya dahil bulag na siya at nagsosolo na sa buhay. Napaluha naman si Simeon at ayaw niya ang ginawa ng mag-asawa na ipinamana sa kanya ang mga ari-arian ng mga ito. Pero wala na siyang magagawa pa. Sinabi niya na lamang na kahit naman hindi siya pamanahan, ay gagampanan pa rin niya ang pag-aalaga kay Aling Sonia dahil para sa kanya ay tinuring niya na itong tunay na ina. Dahil nga marangyana ang buhay ni Sonia, ay pinilit niya nang hindi maramdaman ang hirap ng buhay. Tumagal pa ang buhay nito. At sa loob ng ilang taong iyon, isa-isang naghirap ang kanyang mga anak at nasaksihan niya ang bagay na iyon. Nagpaparamdam na gusto nang bumalik ng mga ito sa Bicol. Kaya naman muling napagdesisyonan ni Aling Sonia na ibenta na niya ang kanyang natitirang lupa't bahay at ibangko na lamang ang pera. At pumisa na siya ng tuluyan sa poder ni Simeon. Na kahit hindi naman niya kadugo, ay tinanggap siya ng buong buo at ipinaramdam sa kanya ang totoong aruga ng tunay na anak. Ito ay para tuluyan ng mawalan ng karapatan ng kanyang 3 anak at walang kaalaman ng sina Normie na mayaman na ang kanyang nanay at may perang milyon sa bangko dahil sa mga lupaing nabenta na iniwan ni Mang Mario. Hinding-hindi na nakaramdam pa ng awa si Aling Sonia sa kanyang mga anak. Gusto niya itong parusahan at maranasan ang hirap ng buhay. Ngayon ay literal na naghihirap na ang mga ito. Kahit pa may pinag-aralan sila, wala naman itong magagawa kung talagang nalulong sa sugal at pagbibisyo ang kanyang mga anak. Maging ang mga napangasawa ng mga ito. Nakapag-aral lang at nagkaroon ng maayos na trabaho ay nagpiling anak mayaman na sila
at hindi na lumingon pa sa kanilang pinanggalingan. Samantala, sinabi ni Aling Sonia na kung ang anak ay nakakatiis sa kanilang ina, ay pipilitin niyang tiisin ang kanyang 3 anak para turuan ito ng leksyon. Sinabi naman ni Simeon na pag nawala na si Aling Sonia, ay babalik niya sa mga anak nito ang lupaing ipinamana sa kanya, pero sa tamang panahon, kapag natuto na ang mga ito. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Ano pong aral ang inyong napulot? Maaari bang i-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon? Nang sa gayon ay mabasa natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli ka, barangay. Thank you so much and peace out.